Uy, rinig ko yung sarili ko. Grabe to. Para akong sasakay sa UB ah. Hallelujah. Grabe. May dala na po ba tayong mga Bible? Yan, amen. Rinig na rinig si Ate Angelo dito. Hindi naman pilit yung pagsalita ko. Okay naman. Ang weird ah. Anyway, hayaan nyo na ako, di pa ako sanay. Sige nga po mga kapatid, sa ating pag-uumpisa, makibukas muna tayo sa Aklat ni Marcos, chapter 10, verse 9. Ay, 49. Yan. 49 hanggang 52. Yan. Patingin muna sa ating screen please para masabayan ko rin dahil iba yung version ko. Amen. So, ito yung story ng pagpapagaling sa bulag na si Bartimeo. Sabi rito, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus. Akit nga muna tayo sa taas. Yan, alam na ni ate yan eh. Okay. Yan. Si Bartimeo ay isang bulag, nasa tabi siya ng daan at namamalimos. Okay? Nang marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa verse 48, parang may mga PSG dito si Jesus, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Itong kanyang balabal or cloak, marami sinisimbolo. Isa sa sinisimbolo nito, yung dati niyang buhay. Yung old expectations niya. Sino rito sa oras na to, handa niyang talikdan yung dati niya, yung old expectations niya para makamit lang si Jesus. Handa niyang talikuran yung dati niyang buhay, yung kanyang comfort zone, makamit lang si Jesus. Amen? Comfort zone niya po yung cloak na yun. Yun yung tumatakip ng kanyang pagkabulag, yun yung nagpapakita ng kanyang dating katatayuan bilang isang bulag. Ginagawa pa niyan. Nilalatag nila yan para dyan ilagay yung kanilang mga limos. So samahan niyo ako sa oras na ito mga kapatid. Nawa, handa po ang bawat isa. I-forget na natin yung balabal na yan. At tayo'y lumukso papunta kay Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon at tayo rin po ay tumayo sa oras na ito. Sa ating pagbabasa na kanyang salita na matatagpuan sa Aklat ni Mateo, hindi ko nalagay dyan. Mateo chapter 21 tayo. Yan. Verse 21, chapter 21, medyo mahaba-haba po ang ating babasahin. Ito'y patungkol sa matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Samahan niyo po ako. Yan, verse 1. Umpisa tayo sa verse 1. Ayan na. Para po may idea na tayo sa kung ano yung pag-uusapan natin. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ng isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak o isang bisiro. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo. Tignan ninyo, ang inyong hari ay dumarating, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus.
Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Meron namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Hanggang dyan na lang. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, it is you who we desires, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, there is no one greater than you. You have the name above all names, and lahat po ng tuhod ay luluhod at magsasabi ikaw ay Panginoon. Sa oras na ito, amin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, hiningi po namin ang iyong pagpatnubay upang makilala ka pa po namin sa espesyal na oras na ito. At sa aming pakikinig ng iyong salita, lumalim po ang relasyon namin sa iyo, that you build your kingdom, that you build your temple in us. We pray, we pray. Thank you po. In the name of Jesus, Amen. Makakapupo na po ang bawat isa. Victory po, no, ang ating topic ngayon pong December. Victory. Pwede mong pahinaan ng kaunti. Basag yung boses ko. Okay, dito lang, sa monitor ko lang. Salamat. Ayan. Salamat po. Victory po ang pag-uusapan natin ngayong December. At ito na nga po yung magiging lundo or pinakadulong bahagi ng ating pong pag-aaral patungkol sa Spirit-filled life. Sabi nga po sa ating tema ngayong buwan, victorious life is a Spirit-filled life. Pag sinabi Spirit-filled life, yung buhay mo is guided ng Panginoon. May akda ang Panginoon sa buhay mo. May pakialam ang Panginoon sa buhay mo. Kontrolado niya yung thoughts mo, pinupuno niya yung heart mo, inaapektuhan niya yung buhay mo. Yun yung ibig sabihin ng victorious life, Spirit-filled life. At pag tayo puspos, maraming bagay na pwedeng mangyari sa atin. For instance, kay Jesus, even yung buong journey niya, nakapaloob yun sa malaking plano ng Diyos. Malaking plano ng Diyos. Kaya, makikita natin, yung binasa natin kay Bartimeo, nasa chapter 20 po yan, no, ng Mateo. At after niyan, triumphal entry na. Kasi si Jesus galing sa Jericho, at from Jericho, marami na po siyang mga kasama dyan. No? Galing siya sa Jericho, paakit na siya sa Jerusalem para mag-celebrate ng Passover, and nadaanan niya si Bartimeo. Isipin niyo, isang procession po yan. Million po yung mga tao, if not hundreds of thousands, yung kasama ni Jesus dyan. No? Kaya, lahat ng pinupuntahan ni Jesus, kasama yung sa plano ng Diyos sa kanya, yun po ibig sabihin ng Spirit-filled life. At yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ay part din ng Spirit-filled life. Bakit? Kasi this is God-directed. So pag-usapan natin, before we go sa ating mga main points, no, gusto ko lang bigyan ng pansin na yung ministry ni Jesus, 3 years ng ministry ni Jesus ay nakapaloob sa Galilea. No? Sa region ng Samarian region po yan. Yung Judea, yan po yung southern part ng Israel. Yung Samaria, yan yung northern part ng Israel. Nandiyan po yung Galilea, etc., etc. Yung Galilea, isa siyang napakalaking, para siyang probinsya. No, nasa Galilea, nakapaloob dyan yung Nazareth, nandiyan yung Capernaum, nandiyan yung Cana, lahat-lahat ng mga mababanggit natin sa Bible. Yung ministry ni Jesus, taga dyan din po sila Pedro. Tinawag niya sa taga Galilea rin po yung sila Pedro dahil sila ay mga mangingisda. So most of Jesus' ministry occurred in Samaria, Galilee, and across the Jordan. That is the east of Jordan. And yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem is tuwing meron lang mga piyesta. So ito lang yung pangatlong beses na pumunta siya sa Jerusalem kasi taon-taon merong piyesta ng Passover. No, ito yung ikatlong recorded na beses na pupunta siya sa Jerusalem. At ito na nga yung last. So pag-usapan natin, bakit ito ay pinamagatang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem? Bakit nga ba ito ay matagumpay? Uy, pwede mag-ask ng question? Ayos na. Para, yung sa ano yan mga speaker tools. Okay.
Bakit nga ba ito ay matagumpay na pagpasok sa Jerusalem? Dahil ba bawal si Jesus doon? Dahil ba matagal na siyang hindi nakapasok doon? Maraming dahilan. Pero ang i-ready ko lang dito is 4. Ito yung 4 na major na dahilan. Una sa lahat, matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem dahil marami ng banta sa buhay niya. Ito na po yung pinakalundo ng kanyang ministry. Para siyang balloon na puputok na talaga. Ipapap na lang, puputok na talaga. Nakaplat na yung plano para patayin si Jesus. Nakaplat na yung plano, nautusan na yung mga tao na pag nakita nyo siya, dakipin nyo siya. Totoo ba yan? Pwede natin buksan ito sa John chapter 7, 1, 11, 25 and 30. Then later sa John 11 naman. Sige, John 7 verse 1. Tingnan sa verse 1. Ayan. Pagkatapos ito, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea. Again, ang Judea ay isang region. Isa tong probinsya. Para siyang Rizal. Sa Rizal, nandyan yung Taytay. Yung capital ng Rizal ay Antipolo. Yung Jerusalem para siyang Antipolo. Make sense? Para siya Antipolo. And it makes sense because yung Jerusalem din is, uphill din yan. Steep po yung uphill niyan. No? Para lang din po sa Antipolo. So, iniiwasan niya yung Judea dahil nais na siyang ipapatay ng mga pinuno ng mga Hudyo doon. Talon naman tayo sa verse 11. Hinanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Ayan, no? 25. Okay. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais silang patayin? Ayan. Hayan, lantaran na siya nagsasalita, ngunit wala man lang sila sabi tungkol sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuna siya na nga ang Kristo. Sa verse 30, talon tayo. Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang panahon. Sukdulan na po noong mga panahon na to. Kung si Jesus mag-i-stay sa Galilee, sa Samaria, walang mangyayari sa kanya masama. Maliban na lang kung iplat talaga ng mga pinuno ng Hudyo. Pero ang Jerusalem, ito yung pinaka-home country nila, ay homestead or parang pinakakuta. Ito yung pinakakuta nila. No, kung saan marami silang pwedeng ma-mobilize ng mga tauhan, mga army, etc. para nga dakipin si Jesus. So, pag pumunta si Jesus sa Judea, most especially sa Jerusalem, pwede na talaga siyang ipadakip. So, ito ay matagumpay na pagpasok sa Jerusalem dahil marami nang banta sa buhay ng Panginoong Jesus. Still, nakapasok pa rin siya. Tingnan na sa John chapter 11. Yan, sa 52 to 54. Okay. At hindi lamang para sa mga bansa, kundi upang tipunin mga anak ng Diyos na sa iba't ibang dako. Ayan. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglalakad sa Judea. Sa halip siya ay nagpupunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. Itong Ephraim, bandang northeast, bandang northeast ito ng Judea. No? Sa halip, siya ay nagpupunta sa Ephraim, sa ilang, at doon muna tumitigil kasama ang kanyang mga alagad. 55? Meron ba ako kasama 55? Sige, 57 talent. Thank you. Ipinag-utos ng mga punong pari at mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y may padakip nila. Buong-buo na po talaga yung plano. Gusto na nilang patayin si Jesus sa mismong panahon na iyon. At itong panahon ng Passover, kailan nga ito sineselebrate? Ito yung tinatawag na araw ng palaspas. Tuwing kailan ito sineselebrate sa ating mga Pilipino? Mahal na araw na tuwing, Linggo or Monday? Linggo yata ito, no? Linggo. Sunday, no? Pero sa history, ginaganap itong Palm Sunday na to or nangyari itong triumphant entry na to 1 week. No? 1 week bago ipapatay si Jesus. So 1 week bago yung Passover. No? By the way, ang Passover, para may idea tayo, ang Passover ay isang piyesta na ginaganap taon-taon sa Israel. Pinapakita nito yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa Israel sa panahon ng
sila ay nasa Ehipto. Yun ang ibig sabihin ng Passover. Sa panahon ng Passover, parang ito yung tinatawag sa US na Thanksgiving. Ito yon. Ano sila? Sama-sama silang pamilya, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Kung sa US Thanksgiving, ang pagkain nila, turkey, ano pa, meron ba mga macaroni doon na, mga baked mac, etc. Sa mga Israelita, tinapay na walang pampaalsa. No? Tinapay na walang pampaalsa, may mga herbs and spices, tapos lamb. Ito ay nagpapakita ng ginawa ng Panginoon na pagtubos sa kanila. And it makes sense na yung pagdating ni Jesus doon ay Passover sapagkat sa araw na yon gaganapin yung pinakadakila, yung final na pagliligtas ng gagawin ng Diyos. Hindi lang para sa Israel pero sa buong sanlibutan. Hindi po ito pa yung pinag-uusapan natin, hindi celebration, pero yung kordero na si Jesus. Kung paano po siyang papatayin na. Ito na po yung nalalabi, huling linggo na po niya, ipapapatay na po ang Panginoong Hesus. Ikalawang dahilan, dahil ito ay katuparan ng propesiya patungkol sa darating na hari ng Israel. No? Sa Zechariah chapter 9, verse 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan sapagkat dumarating na ang iyong hari na magtatagumpay at mapagtagumpay at mapagwagi. Conqueror, no? Victorious and conqueror. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Pag nakita ito nung nakita ito ng mga religious leaders, ng mga escriba, ng mga Pharisees na marunong sa mga prophecy, marunong sa kasulatan, nakikita nila, ito si Jesus kiniklaim niya na siya yung anak ni David. Siya yung haring magpawalang hanggan. No? Based on prophecy. At naganap po ang prophecy na ito. Yung prophecy po ni Zechariah, it was written 500 years before maganap ito. So again, spirit-filled, planado, may akda ay ang Diyos. No? Ito ay matagumpay na pagpasok sa Jerusalem dahil ito ay katuparan ng propesiya patungkol sa darating na hari ng Israel. At hindi lang siya basta-bastang hari. Ito yung kanilang magiging haring magpawalang hanggan. Ito rin ay matagumpay na pagpasok sa Jerusalem sapagkat sinalubong siya ng marami at sinamahan siya ng maraming tao. Sa Matthew 21 verse 9. Tignan natin. Ayan. Nagsigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. So, dalawa to. Merong nauuna sa kanya, merong sumasalubong sa kanya, meron ding sumusunod sa kanya. Ganun po ito. Hindi lang po ito yung naiisip natin na parang darating yung ikakasal tapos may nag-aabang lang sa kanya. Hindi ganun. May nakasunod din sa kanya, may nauuna pa rin pa sa kanya. So, isa tong napakalaking celebration at hindi po may tatanggi ng sino man na may komisyon talaga na nangyayari. Kaya nga nagtanong-tanungan sila, sino ba ito? At sabi nga, ito ay si Jesus, isang propeta na taga Nazaret, sabi nila. May kita rin natin, sige balik tayo sa verse. Sa verse 9, na sabi rito, purihin ang anak ni David. Ano ibig sabihin ng anak ni David sa Bible? Ang anak ni David, ang term na anak ni David ay isang title ng hari ng mga hari. Amen? Kasi ang pangako ni Yahweh kay David, hindi mawawalan ng trono sa iyong salinlahi. Hindi mawawalan ng hari sa iyong salinlahi. Sa halip, magkakaroon ng hari na yung throne niya is forevermore. So, iniisip nila si Solomon, anak ni Solomon, bigla nagkaroon ng splitting. So, parang nagkaroon sila ng challenge doon. At patungkol dito, sabik na sabik po ang mga Israelita. Bakit? They are oppressed. Totoo ba yun? They are under the Roman Empire reign. Na nung panahon na yun, pinaka-laganap at pinaka may kamay na bakal. So, pagod na sila sa taxes, pagod na sila sa panggigiit, pangaalipin, nais na nila yung autonomy. No? Nais na nila yung freedom na kayang ibigay ng isang hari. So, nung sinabi nila dito, purihin ang anak ni David, nagpa-prophesy sila na si Jesus is the King of Kings. Pero sila rin ay meron sariling intention na gusto nilang gawing hari si Jesus for their own sake. Naisip nila si Jesus ay isang makakapagpalaya nga sa kanila, meron libreng tinapay at isda lagi kasi nagpakain nga siya ng 5,000. Why not gawing 5 million? May ayuda.
yung nakaraan nga dyan, may gardenia eh. Pero walang brand yung gardenia ngayon. Di ba? O may brand na ulit. Hindi ko alam. Wala na ulit brand yung gardenia eh. No? So ito ay matagumpay na pagpasok dahil nga sinasama siya ng mga tao. Tignan pa natin ulit yung verse. Ayan, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Sa ibang salin, meron po dyan, Hosanna. Ayun, no? Hosanna to the Son of David. Pag sinabing Hosanna, isa sa salin nito ay iligtas mo kami. Yan yun. Iligtas mo kami, Son of David. Or Hosanna in the highest, papuri sa kaitaas-taasan. Yan, no? So, ito ay malinaw na mga prophecy. Yun yung binibigkas nila habang papapasok si Jesus sa Jerusalem. Katibayan ito na si Jesus ang hinihintay na Mesiyas. No? Sa 20, ayan, nabanggit na yan, 29 verse 9. Tignan natin yung 20 verse 31. Ayan. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalong nagsigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Walang sino man pwede mag-claim ng title na anak ni David. Walang sino man, maliban kay Jesus. No? Makikita rin natin sa Matthew chapter 1 verse 1 kung paano si Jesus ito. Sige nga, tingnan natin. Okay. Sabi diyan, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. So ito po ay malinaw na nagpapakita kung bakit naging matagumpay pagpasok sa Jerusalem dahil kahit napakaraming balakid or banta, pwede na siya yung kagaya kay Ninoy, di ba, pagbaba sa eroplano, biglang bang, na headshot na siya. Pwedeng i-assassinate din si Jesus, pero wala nagawa yung mga pinuno, mga religious leaders, wala nagawa kahit gigil na sa kanya. Matagumpay ang pagpasok dahil ito ay katuparan nga ng propesiya, dahil nga rin pinupuri siya ng mga tao at dahil nga ito'y katibayan ng matagumpay, ng hinihintay na Mesias ay si Jesus. So para maunawaan po natin itong triumphant entry at kung ano yung kahalagahan nito, meron po tayong mga simbolo na pag-uusapan. No? Ito yung palm branches, cloaks or mga balabal. Ito yung, hindi lang siya basta balabal eh. Ito yung parang tunic, ay hindi lang siya, basta sinusuot siya. Robe. Yan, yun yung ano niyan, para siyang robe, no? Donkey, yan yung mga pag-uusapan natin. Okay. So unang simbolo, cloaks on the road. Tama ba? Okay, cloaks on the road. Matthew 21 verse 7, sabi rito, they brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. Okay? Ito pong cloaks ay nagpapakita or simbolo ng submission. Tignan muna natin nga sa Tagalog yan, ate please. Sa 21 verse 7. Ayan. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at sinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Ang unang nagsapi ng kanilang balabal ay ang mga alagad. Nilagay muna nila ito sa bisiro at sa donkey, saka binuhat nila si Jesus para sumakay doon. Yun po yung mismong image ng mga hari. Pero sa mga hari, may imagine mo yung sakayan nila kulay red, malambot, pero sa kanya mga damit lang. Ito po yung nagpapakita ng loyalty, nagpapakita ng submission, at ito ay unang pinakita ng mga alagad. No? Pag ang tao ay nag-spread ng kanilang cloaks, para daanan ng hari, ito ay sign ng submission, loyalty, and honor. Parang ito yung nagiging kanyang red carpet. Tignan pa ulit natin sa verse sa Matthew, chapter 21. Ayun, verse 8. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Okay? Meron din namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. So may imagine nyo, lahat ng mga tao nandun, kung ilang daan libo sila, hinubad nila yung cloak nila, tapos ginawang parang carpet ni Jesus. Sa atin, parang may isip natin, parang waste of time, parang, ginawa ng basahan. Pero para sa kanila, nagpapakita to ng submission. Nagpapakita to ng pananabik nila, pag-welcome nila sa hari.
Yun yung ibig sabihin nun. Wini-welcome nila ang hari. No? It is a symbol of the Messiah. People would lay down their cloaks to acknowledge Jesus as the Messiah, the high priest, and the king. So, next symbol. Tingnan natin. Palm branches symbolize triumph and victory. They were abundant around the region of Jericho. Tingnan sa verse 21. Chapter 21, verse 8. Ayan. Marami naglatag na kanilang balabas sa daan. Meron din mga pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y nilatag sa daan. Sabi ng mga scholars dito, and well, ng mga skeptics, bakit daw ito mangyari? Wala naman daw palm tree sa Jerusalem. Walang palm tree sa Jerusalem. So matatandaan natin si Jesus ay galing sa Jericho. At sa Jericho, maraming palm tree. Yun. So doon pa lang, pumutol na sila. So yung procession nila yon, simula doon, maybe doon lang talaga sila nagpagaspas, pero doon pa lang, pumutol na po sila ng mga sanga. At gaano ba kalayo yung lugar na, taas tayo ate, 21. Sige, taas pa. Ayan. Ito yung tinravel nila, no? Mula sa Jericho, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, at doon na nga inutusan na ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. So ang travel nito mula sa Bethphage hanggang Jerusalem, ito po ay 1 hour. 1 hour to, and stiff ito. No? Mabagal yung paglakad natin dito dahil paahon siya. Okay, sige, balik tayo sa ating slide. So makikita nyo, ganyan po itsura ng mga palm tree. Kung puno po siya, kagaya to ng nyog, na nagkakaroon siya ng bunga, nakakain ba yung ng palm tree? Hindi, no? Yung bunga nun. Para may bunga siya pero hindi nakakain. No? Yung itsura niyan. Tapos ito yung kanyang mga branches or mga halaman. Ito po ay nagpapakita ng triumph and victory. At ito ay simbolo na ginagamit para sa mga hari, sa mga heroes, and sa mga conquerors. So ito ay nagpapakita na si Jesus ay hari, si Jesus ay matagumpay. Yan. Sige, next. Riding on the donkey. Yan. Buksan po natin Mateo 21, verse 2 to 4. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad ang isang babaeng asno nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo mga iyon at dalhin sa akin. Ilan yung asno? Dalawa yung asno, no? So isang babaeng asno, yun yung nanay, at isang anak. All this time, kala ko isa lang yung sinakyan ni Jesus eh. Yun pala dalawa. So nag-aral ako, paano to nangyari? Sinakyan niya dalawa at the same time? Paano? Kasi madalas nating makita sa mga depiction, no, na isa lang talaga yung sinakyan ni Jesus. So sabi ko nga, yung Bethphage hanggang hanggang Jerusalem ay 1 hour at steep siya. Yung Bisiro, what's that? Sorry. Okay. Naiilang pa rin ako dito, guys. Sorry. Okay lang ba? Tanggalin ko na. Naiilang ako eh. Kanina pa. Kaya siguro pansin nyo parang wala ako sa sarili. Anyway, ayan. Ito na. Ready na. Laban na. Woo! Let's go! Palakpakan nga muna si Lord. Ready na tayo. Ano na to eh? Pa-climax na to eh. By the way, bakit nandito tayo ngayon sa Mateo? Di ba? Monotonous ako kanina. Rinig ko yung sarili ko kasi. Okay, thank you kuya. Okay. Pansin nyo, nung nakaraan nasa Matthew 16 tayo, last time, Matthew 16, ngayon Matthew 21 tayo. Kasi, mga mahal ko kapatid, yung preaching is affected siya ng devotion, sa totoo lang. Sino ba yung mga hanggang ngayon, mga kasama pa rin nasa pagde-devotion? Sino yung mga nasa Bible class? Okay lang, taas kamay? Bible class, sa core, yan.
Kung tayo po ay nakabasa this week, madadaanan po natin to. And ito ay, ano na siya, especially kung lumampas tayo, preparation na to para sa Calvary. Ito na yung huling bagay na kailangan mangyari bago si Jesus ipako sa krus. I-deliver na siya sa kamay ng gustong mga pumatay sa kanya. Okay. So napaka-symbolic nito, napakahalaga nito. No? Sa panahon na 'yon at sa panahon din natin ngayon. So riding on a donkey. Tignan natin. Para makaakyat, kailangan ng donkey na sasakyan, no? Pero hindi niya pwede gamitin yung bisiro. So ang bisiro, ang edad nito is 4 years old pababa. No? 4 years old pababa ito, yung batang donkey. Punta tayo sa slide, ate, please. And makikita nyo yung batang bisiro. So ito ay 4 years old pababa. Pastor, matanda na yan. Yung aso nga namin, 4 years old, ang takaw na eh. Mga mahal ko kapatid, may idea ba kayo kung gaano katanda ang inaabot ng mga bisiro? Hanggang 50 years old yan. Average 40. So, bata ba o matanda? Bata pa yan. So, ang bisiro ay hindi pa expert magsakay ng mga tao, ng mga kargada, pero pwede silang i-train. Mas malalakas po ang mga bisiro kaysa sa mga kabayo. Kasi yung body structure nila, pangbuhatan talaga. Kaya yung kabayo natin, gawin na lang nating bisiro. Kasi mas malalakas talaga to. Just kidding. Okay? Kaya, ang nagdala sa kanya is yung nanay. Paakyat, no? Tapos sa pagpasok na sa mismong Jerusalem, sa pinaka-gate, saka na ginamit yung bisiro. Yun po ang paliwanag ng mga scholars. It symbolizes lowliness, humility, hard work, and self-sacrifice. Pag nakikita natin, di ba, may mga story sa mga books ng mga bata, may tinatawag na ugly duckling. Tapos yung maganda yung swan. Di ba? Ganon din, sa libro na, para naman sa mga horse, yung ugly is yung bisiro. Alam niyo yung tawag nila sa bisiro sa English? Ass. Di ba? Ang pangit ng pangalan niya. Yun yung tawag nila dyan. Para talaga siyang lowly. But our king God chose na dito sumakay ang hari. Ito ay nagpapakita ng pagiging hari ng Panginoong Yesus, pero hindi siya kagaya ng ibang hari. Siya ay isang haring mapagpakumbaba, siya ay isang haring isasakripisyo yung kanyang sarili. No? Because itong mga bisiro na to, napakasisipag nito. Kung sa mga Pilipino is kalabaw, no? Ito yung pinaka-workhorse natin, mga kalabaw, ang daming kinakarga. Sa mga Israelita naman, mga bisiro. Ito yung parang mga kalabaw nila. Gamit-gamit nila sa transport, maybe sa mga pagsasaka, etc., etc. Then, balik tayo sa slide ulit. Ay, sa isang, doon sa isang, yan. Sa may verse, sa verse. Thank you. Oops. Okay. 3. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan ninyo iyon, kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay agad sa inyong mga iyon. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, sige tuloy natin sa verse 4. Sa lungsod ng Sion ay papahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari dumarating, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Sige, tignan natin next slide. Yan. Other kings going to war with their majestic war horse. Ito ay simbolo ng going to war eh. Hindi pa sila actually papauwi galing sa digmaan. Kasi sino nakapanood na ng Attack on Titans? Di ba pag sinisend off nila yung mga warriors nila, ginigrit talaga ng mga tao, di ba? Tapos nakasakay nga sila sa mga kabayo. Ganon din po yung ginagawa ng mga Israelita. Bago sila pumunta sa digmaan, ginigrit po sila ng mga tao. Ginigrit po sila ng mga tao. Ganon din po ang mga hari dati. No? Kagaya nito, naka full armor. Ganon din yung hari, marilag. Haring-hari po talaga siya. No? Other kings going to war with their majestic war horse.
No? Nandiyan pa yung mga flags nila. Napakaganda, napakaiingay. At sa Proverbs, sabi ni Solomon dito, yung war horse ay isang matikas, matapang. Pagka inano yan, pagka pinasugod yan sa gyera, hindi yan takot. Kahit matusok man siya, maaraw man siya, mamatay man siya, mabalian man ng ano, handa na rin siyang mamatay. Ganyang katitikas, ganyang katatapang po yung mga yan. Okay. Pero prideful din sila. Prideful po sila. Prideful po sila. Okay? Pero sabi rin doon, mas prideful daw yung mga ostrich. Okay. Next slide. My king, our king, going to war, the Calvary. Kaya ko po lagi sinasabi kanina pa na napakahalaga ng ng pangyayaring ito. Because sa panahong ito, si Jesus papunta na sa gera niya. Personal gera niya. Last time pinag-usapan natin, di ba? Yung own meaning of success for Jesus, ano? Ano yung own meaning ng success ni Jesus? To do the will of His Father and to complete His mission para mamatay sa ikaliligtas ng sanlibutan. Sa John chapter 19 verse 17, carrying His own cross, He went out to the place of the skull or yung Golgotha. There they crucified Him, and with Him 2 others, one on each side and Jesus in the middle. Now, sabi rito, si Jesus carrying His own cross, pumunta sa lugar na yun, sa Golgotha. Ito po ang itsura ng ating hari. Donkey is the war horse of the king. No? Siya lang po yung nagtangka na gamitin niyang war horse. And, punta tayo sa last slide natin. Isa pa? Yan. Okay lang, basahin natin. Ready? Read. Basa ba? Okay lang ba palakpakan natin ang Panginoon? Ito po yung itsura ng bisiro na yon. Lahat ng donkey, nag-iisa lang po ang donkey na may cross po sa likod. Ang sabi po ng mga legends, pag sinabing legends, mga kwentong bayan, nung panahon po na ito, gustong samahan ng donkey si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Gusto raw niya samahan si Jesus. Pero ang sabi ng mga tao, hindi ka pwedeng sumama, si Jesus lang ang ipapako. Ang donkey kayang-kayang dalhin si Jesus sa Golgotha. Kahit may pasan pa siyang krus. Kayang-kaya po yun ng donkey. Sabi ko nga po, malakas po talaga ang mga donkey, especially yung mga matured na donkey. Sabi po ng folklore, ng legends, they shoo him away, pero sa pagtalikod niya raw, he carried the burden of the cross on his back. Ito pong mga donkey, though lowly, carry the marks of the cross on their back. Ano naman po ang impact nito para sa atin? What is in it for us? Pwede nyo bang, naniniwala ba kayo Christ is King? Amen. Christ is King and Christ is the King of Kings. Ano to para sa atin? Okay, Pastor. Salamat. Salamat sa trivia, salamat sa info mo. Ano naman ito para sa atin? Sabihin ko sa inyo. Jesus, though lowly and humble, nung siya ay papunta sa krus ng Kalbaryo, ulitin ko. Jesus, though lowly and humble, nakasakay sa donkey, papunta sa krus ng Kalbaryo, papunta sa kanyang war, emerged victorious. Amen? Siya ay naging matagumpay. This king na mapagpakumbaba ay babalik muli. Ay babalik muli. Ay babalik muli. Hindi na kailangan ng pagaspas, hindi na kailangan ng balabal or ng cloaks para ilatag sa kanya. Hindi na kailangan ng hiyawan ng mga tao.
Kasi may kasama siyang mga archangel na humihiyaw para sa kanya. Hindi ko nasama yung image na nilook up ko kagabi. Pero it looks something like this. Babalik po siya. Babalik po siya. Isang kagaya ng isang matagumpay na hari, aangkinin na niya yung tunay na sa kanya. Babalik siya rito sa lupa. Tatalunin na niya yung lahat ng kanyang mga kaaway. Tingnan pa natin. Wala. Tingin pa tayo na isang verse. Ito pa, majestic bird, ay, malabo, malabo yung isa. So dito, maaari po bang tumayo ang bawat isa? Yan po, pinag-aralan po natin yung triumphant entry ni Jesus na kahit lahat ay against sa kanya, hindi pa rin siya napigilan ng mga ito. Ngayon po ay alalahanin po natin kung paano po naging humble si Jesus. Amen? Alalahanin natin kung paano siya ay nagpakumbaba. Alalahanin natin na yung mga taong yon na nagpagaspas sa kanya, na nagsabi ng Hosanna in the highest, sila rin po yung mga tao na nagsabi na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At wag nating isipin na we are better than them. We are not. We are also sinful. But salamat na lang sa Panginoon na meron po tayong pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Ate Angelo, pwede bang pabuksan yung Philippians chapter 2? Habang inaawit po natin yung, yung isang awitin na ito. Sa Amazing Love. Sige. Sa baba pa. Sige, baba pa. Okay, malapit na. Baba pa. Ayan. Sige. Okay. 9, 10. Okay. Sabi rito, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya'y nagkatawang tao, no? At namatay para sa ating mga kasalanan. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen po ba? Hindi na po maitatanggi. Pagka nakita po nila si Jesus, pag nakita po na si Jesus na nagbabalik, no, bubukas ang langit na may tinig ng mga arkanghel, mapapaluhod ka talaga. Yun talaga yun. Mapapaluhod ka talaga, tapos mapapasabi ka ng Jesus is Lord. Hindi mo po maitatanggi yung sight po na iyon. Pwede po ba natin awitin sa oras na ito na si Jesus ang ating hari? Jesus, you are my King. You. Jesus, you are my King. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You, with all our heart, are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. With all our heart, you are my King.
You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Can we give honor to our King? Can we give honor to our King? Can we open our mouth and sing praises to Him? Can we give glory and thanksgiving to Him for His sacrifices? Oh, aming Diyos, Panginoon, walang sino mang katulad mo. Aming Diyos, walang sino mang nagtangka, walang sino mang nakagawa, hindi lang ng iyong mga himala, pero maging ng iyong mga sakripisyo. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kahit ikaw ay walang kasalanan, iyong itinuring na kaligayahan, nakupkupin ng iyong bayan, iyong itinuring na kaligayahan ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang kordero ng Diyos sa kaliligtas ng mga tao ng sanlibutan. Ikaw ay kagaya ng tupa na walang imik. Walang imik na ginilitan, pinatay para sa aming mga kasalanan. Ikaw ay tahimik. Ikaw ay submissive, Panginoon. Ikaw ay pinatay kahit wala kang sala. Ikaw ay nahulog sa kamay ng mga makasalanan. Aking Diyos, aking Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dakilang sakripisyo na dahil dito ay nabubuhay kami, na dahil dito ay nagpupuri kami. Salamat sa iyong dakilang sakripisyo na dahil dito kami bahagi ng iyong pamilya. We are not here for blessings.
Jesus, you do not owe us anything. But for all the things that you have done for us, we just want you. We just love you, Panginoon. Kulang ang lahat ng salita. Kulang ang lahat ng tula, Panginoon, upang pagsamasamahin ang lahat ng mabuting bagay na ginawa mo at ginagawa mo pa para sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, aming Panginoong Hesus, ikaw ay hari. At ikaw po ang nagmamay-ari. Ikaw na nga po ang kumupkop. Ikaw na nga po ang kumupkob sa aming mga puso. Ikaw ang manahan. Ito'y iyong tahanan. Aming hari. Aming hari. Panginoong Jesus. Oh, Jesus, you deserve all the glory. You deserve all the praises. You deserve all the crowns. Just. You deserve all the crowns, oh God, to cast upon you. Oh, worthy is the Lamb. We glorify you. We magnify you, Lord Jesus. We magnify you, Lord Jesus. Ang Panginoong Hesus ay hari at siya ang karapat-dapat na maghari sa ating mga buhay. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Paupuin natin siya sa trono ng ating mga puso. Paupuin natin siya sa trono ng ating mga buhay. Siya ang may kontrol. Siya ang may ahawak ng manibela. Hindi lang siya ang may hawak ng manibela. Siya ang may ari ng sasakyan. At tayo ay humble vessels lamang. Tayo nawa ay maging kagaya ng mga asno. Pinasan ng Panginoong Hesus ng may kapakumbabaan. Even bearing the cross on His back, tinatawag tayo ng Panginoon sa oras na ito na pasanin natin ang ating krus sa bawat araw at itanggi natin ang ating sarili at sumunod sa Kanya hanggang sa panahon na siya'y muling magbalik at tanggapin natin ang gantimpala na ibibigay ng ating Panginoon, ng ating Hari, na tayo'y pumasok sa kaligayahan ng ating Panginoon. Sapagkat siya na nag-aasik ng may pagluha ay aani ng may kagalakan. Amen. Amen at amen at amen. So lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan, dakila ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Papuri sa iyo, Diyos. Mga po ang bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.